Kinabukasan ay kumalat at nagkaroon ng maraming usap-usapan tungkol sa pagkatalo at sa kakulangan ng mga bandido laban sa mga Kastila at sa buhay ni Crisostomo Ibarra na akala ng iba ay patay na. Samantala, sa kubierta ng isang bapor na nagngangalang Bapor Tabo, na inahintulad sa pamamahala ng Kastila ay nagsasakay ng mga Indio at Maharlika. Nakikita niyo bang suot ko? Walang-wala ito sa mga suot niyo. Hay, pambihira. Iniwan na naman ako ng asawa ko. Hoy, Kapitan, pakibilisan nga ang pagpapatakbo ng barko. Ang bagal. Patawad, pero hanggang dito lang tayo ng babor. Ang babaw talaga ng ilog na ito. Ang hina tuloy ng makina. Ang lunas ay napakadali at walang magugugol na anuman. Walang dapat gawin kundi isang kanal papasok sa paglabas na maglalabas sa Maynila. Makakatipid pa ng lupa at mapaiikli ang dinaraanan at maiiwasan ang pagtaas ng buwangin sa nilo. Hindi ako makasanayan sa panukala mo, Ginoong Simon, sapagkat maraming pera ang magugugol at masisira ang mga kabahayanan. Pwes, kanyang masira ang dapat masira. Saan natin kukunin ang ibabayad sa mga manggagawa? Baka gumawa yan ng himagsikan. Huwag silang bayaran, mga bilanggo ang gagawa. At kung hindi sapat, samahan pa ng mamayan. Himagsikan? Kabaliwan! Naghimagsikan ba ang mga taga-Ehipto o Hudyo? Ngunit wala tayo sa Ehipto ng mga Hudyo. Pasensya na, Ginoong Simon. Hindi ako makasanayan sa gusto mo. Sa kabilang dako ng barko, may dalawang estudyanteng nakikipagtalo sa isang matanda. Yan ang wikang Kastila, tiyak akong hindi yan may sasapatuparan. Katuparan po. Niregulahan ko na po ng dalawang kabayo si Padre Rene at ako siya makikipagkita kay Kapitan General. Wala namang masama sa panukalang iyan, pero sa panahon ngayon, Latin ang aming pinag-aralan. Ngayon, meron ngang mag-aral ngunit walang libro. Meron ngang libro ng Kastila ngunit walang nagtuturo. Siya nga pala, pabor ba si Padre Florentino tungkol sa inyo ni Paulita? Wala siyang tutol, nagbibigay pa nga siya ng mga payo tungkol sa pag-aasawa. Pero ang tanging adlang ay si Doña Victorina. Pumapayag na lang ako sa takot na mawalan ng katipad. Ang totoo, nagtatago si Don. Tugong siya sa bahala akin. Huwag mo sanang ikakagalit, Ginoong Isagani. Totoo bang mahirap ang mga tao sa inyong bayan kaya hindi bumibili ng alahas? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi kailangan. Galit, binata. Halina't uminom na lang tayo ng serbesa. Salamat, ngunit hindi kami umiinom ng alak. Ganun ba? Bakit kumukulong yung dugo sa kanya, Isagani? Ewan ko ba, Basilia, unang tingin ko pa lang sa kanya is iba na yung naramdaman ko. Pero mag-ingat tayo. Kaibigan siya ni Kapitan General. Talaga? Dinadalaw niyo si Kapitan Tiago? Abay, oo. Si Kapitan Tiago ang unang bisita sa kanyang pagdating. At napapabalita na siya rin ang isang magmamana. Bumalik si Simon sa kubierta at narinig na nagkukwento ang kapitan tungkol sa mga alamat. Maraming malulungkot at masasayang na alaman sa ilog na ito. Nariyan ang malapad na bato. Kinakatakutan dahil sa paniwalang maraming nakatirang engkanto dito. Ito ay ginawang pugad at pinagsamantalahan ng mga tulisan. May alamat rin tungkol kay Doña Jeronima. May magkasintahan daw sa Espanya. Naging arbisisbang lalaki sa Maynila. Nagbabalat kayo ang babae. Naparito at hinihiling sa arbisisbo na sundin ang pangakong pakasal sila. Iba ang naisip ng arbisisbo. Itinira ang babae sa isang yungib na malapit sa ilog Pasig. Teka. Huwag niyong kalimutan ang pinakatotoo at pinakamahalaga sa lahat. Ito ang milagro ni San Nicolas. Si San Nicolas na siyang nagligtas sa isang inchik mula sa pagkamatay sa buhayang naging bato. Nagdasalan ng mga inchik ang San. Yung isang takot na inchik, tubig sa ilog at mga bato. Magnifico. Pero may tanong ako, Kapitan. Alam nyo kung nasaan napatay ang isang nagngangalang Ibarra? Navarra o Ibarra?
mo Ibarra. Ayon sa tumugis kay Ibarra, nang malapit na itong abutan, agad may tumalon dito sa bangka. Nang lumutang ang kanyang ulo, agad itong pinaulanan ng mga bala. Siya'y biglang nawala at ang tubig ay nagkulay dugo. Kanyang bangka ay kasama ng kanyang ala. Hindi ba isa siyang filibustero? Ibig sabihin, napakamura lang ng kanyang pagkalibing. Ginoong Simon, bakit kayo namumutla? Hindi ako namumutla. Siya nga pala, Kapitan. Ikwento niyo naman ang buhay ng Crisostomo Ibarra na yan. At nagkwento nga ang kapitan pero hanggang sa pagkamatay lang ni Ibarra ang natandaan. Nagsimulang magkwento si Padre Salvi at nakinig ang lahat. Si Ibarra ay laki sa ginhawa. Matalino kaya sa Europa nakapag-aral. Sa kanyang pagbalik ay nalaman niya ang kahindig-hindig na nangyari sa kanyang ama. Ang kanyang katipad na si Maria Clara ay hindi pumayag magpakasal kay Linares. Mas pinili pa niyang maging monha at manatili sa kumbento sa pagtutol ni Padre Damaso. Walang nagawa ang padre, matatag ang panindigan ni Maria Clara. Pinangako ni Maria Clara. Bibira lang ang mga babaeng ganyan. Nasaan ba siya ngayon? Si Maria Clara ay nasa kumbento na. Nagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng kubyerta. Si Padre Florentino ay naalala ang mga pangyayaring naganap sa kanyang buhay. Si Padre Florentino ay naging padre sa utos ng ina kahit meron siyang katipan. Wala siyang nagawa kundi pumayag. Sa pagsapit ng kanyang ika-25 taong gulang, isa na siyang ganap na pari. Naaalala niyo pa ba si Kabesang Tales? Siya ang nag-aruga kay Basilio. Ang anak niyang si Tales ay namatayan ng asawa at anak na dalaga. Siya ay naging kabesa de barangay, ngunit ayaw na niya ang trabahong ito. Kinukuha ng mga praile ang kanilang lupain. Ang anak niyang si Tano ay naging Guardia Sibil at si Huli ay napilitang isanla ang sarili para maitubos ang ama. Hindi ako makakapayag. Kung aalis ka, ako'y babalik sa gubat. Patawad, Inko. Pero ito lang naisip kong solusyon para maitubos ko si ama. Ganun ba ka-importante ang agnos na ibinigay ni Basilio? Para isang lamang sarili mo kay Hermana Pensang? Opo, Inko. Biniyag na nga si Tales at ngayon, kung ay nagpapaalila para lamang sa 250 piso. Huwag kayong mag-alala, Inko. Ginagawa ko to para kay ama. Gabi na't inilalakad na ang prosesyong pang Noche Buena nang dumating si Basilio sa San Diego. Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kutsero ang sedula nito at walang ilaw ang parol kaya't binugbog ng mga Guardia Sibil. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay nanatili si Basilio. Ngunit di siya makakain ng hapunan dahil sa mga ulat na ibinigay ng utusan. Pumunta siya sa libingan ng kanyang ina na namatay 13 taon na ang nakakaraan. Ano ba itong narinig ko? May paparating? Ginong Simon? Imposible. Siya ang isang lalaking tumulong sa aking ina para ilibing. Si Simon ba to o Ibarra? Huwag kang lumapit kung ayaw mong mamatay. Gino, nakita na tayo 13 taon na. Sino ako sa palagay mo? Ikaw ang taong inakalang patay na. Basilio, ikay naghahawak ng isang lihim ng aking ikakasawi at ngayon iyo'y natuklasan. Kamatayan lang ang tanging sagot dyan. Pero ligtas ang inyong lihim. Hindi ko marahil ikay dapat patayin sapagkat ngayon, katulad ko, may dapat kang ipagkatuos sa lipunan. Ikaw at ako ay uhaw sa katarungan. Dapat tayong magtulungan. Ako matulungan ka. Ngunit ayaw ko makialam sa politika. Naniniwala akong karunungan ang magliligtas sa bayan. Mali ka! Makakamit lamang ang kalayaan sa pamamagitan ng lakas. Eh di magkaiba tayo ng landas, Gino. Kung gayon, igagalang ko ang iyong desisyon. Ngunit, kung magbago man ang iyong isip, bukas pa rin ang aking tahanan. Huwag kang malungkot, Inko. Babalik naman po ako. Kitongin sana ang dating may-ari nito. Baka ako ay mahawa. Sige, Inko. Alis na po ako. Ha? Ala, napibisi Tandang Sel. Kumalat ang balita sa pagkapipi ni Tandang Selo. Marami ang walang pakialam. Dumating na si Tales na malungkot. Pinapaalis na sila sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nakituloy si Simon sa kanila. Ginoong Simon, pasok po kayo. Maraming salamat. Sa tingin nyo,
Sapat na ba ang mga revolver na to laban sa mga tulisan? Ewan ko po, pero merong mga baril na malayo na ang narating. Mga brilyante. Ito'y mga brilyanteng mahirap pantayan. Teka lang, Ginong Sales. Wala ka bang ialok sa akin? Pasensya na, Ginoong Simon, pero wala. Nasaan ang agnos na ibinigay ni Basilio kay Huli? Pero napaka-importante ito para kay Huli, ng dating pag-aari ni Maria Clara. Kay Maria Clara? Paano napunta kay Basilio? Ibinigay ito ni Maria Clara sa isang ketongin na nagpagamot kay Basilio. Nais ko sanang bilhin ito ng 500 piso. 500 piso? Pero dapat muna ito malaman ni Huli. Ganun ba? Kayong bahala. Kinabukasan, nakita ni Simon na nawawala na ang kanyang revolver at nakita ang isang liham. Laking tuwa ni Simon nang makita ang agnos ni Maria Clara. Nang gabing iyon, 3 bangkay ang natagpuan. Pugot ang mga ulo, may sumpal ng lupa sa bibig at may katagang tales. Dumalaw si Basilio kay Hermana Penchang para tubusin si Huli. Kaya manang Pegda, payagan niyo na po kunin si Huli. Hindi ba tama ang kanyang ginawang pangalipin? Kung gayon ang nangyari, sana hindi ko na lang siya pinautak. Hindi naman pala tumabuan sa labi. Huwag ka na po tumutol si Manang Pegda. Handa akong magbayad. Sige. Kaya ka. Paalam naman. Salamat, Basilio. Makita lang kitang masaya, masaya na rin ako. Hindi ko pa rin alam kung saan kami titira. Teka lang, napangiti ka ba? Nagpapakita ako. Basilio, hindi ko talaga maisip kung paano kita mapapasalamatan. Gagawin ko lang lahat para lang sa'yo. Kaya't wala ka dapat alalahanin. Salamat. Ayoko na talaga mag-aral. Uy, Placido, nakapag-aliw ka ba ng mabuti ng bakasyon? Ewan, ikaw. Masayang-masaya. Madami akong nakitang mga babae. Teka, ano bang nangyari ng mga nakaraang araw? At sumagot si Placido at tumungo sa klase, ngunit nagdadalawang isip siya. Sa klase ng pisika, sinabi ng propesor na 15 araw nang hindi pumapasok si Placido, ngunit hindi makapaniwala si Basilio. At ininsulto siya ng padre. Nagalit si Placido. Pumunta si Isagani kay Ginoong Pasta, isang bantog na abogado. Oh, Isagani. Bakit hinahangad niyo pang magturo ng wikang Kastila? Pagdating ng panahon, tubuan na kayo ng ubal katulad ko. Baka sabihin niyo pang hindi ako nagbulaan sa inyo. Hindi ito pansariling kagustuhan. Ako'y napag-utusan lamang. Ngayon, hindi mo pa masasabing ako'y nakatulong sa kapwa. Pero, bawat buhok ay nagsisilbing tinik ng aking kakulangan. Paalam, Ginoong Pasta. O sa kanya, pero siya mismo ang gumagawa ng sarili niya, di ba? Nagdaos ng piging sa bahay ni Quiroga dahil nais niyang magkaroon ng konsulado ang mga inchik. Kinausap siya ni Simon. Ang 9,000 utang mo ay gagawin kong 7,000 kung papayag kang itago lahat dito ang darating na baril ngayong gabi. O sige, payaw ako. Nagkaroon ng salo-salo sa pansiteria Makanista, sina Pekson, Sandoval, Isagani at Makaraig. Makaraig, ano ang nangyayari sa nilalakad natin? Sumang-ayon ang lupon sa panukala at binati ang nag-aaral dahil sa kanilang pagkauhaw sa karunungan. Kung gayon, tagumpay tayo. Hindi ba ganap, Pekson? At kaya lang tayo makakasama sa pamamahala sa akademya ay tayo ang maniningil ng mga abuloy. Ibibigay lamang iyon sa mga ingat yamang pipiliin ng korporasyon. At saka lamang tayo bibigyan ng katibayan ng pagkakatanggap. Ang nakakatuwa pa ay, binayuan ako ni Padre Rene na magdiwang ng isang piging. Piging na lasod, yan ang nararapat nating gawin. Akala ko pa naman ay nagtagumpay tayo. Ganun din na nakakala ko. Gabi na, ngunit nag-aaral pa rin si Basilio, habang binabantayan si Kapitan Tiago. Kailangan ko ba itong tapusin? Kumusta naman sakit, Basilio? Ginoon mo ng Ginoong Simon. Maaari siyang mamatay kahit anong oras dahil kumalat ng lason sa kanyang katawan. Unti-unting nalalasong katulad ng Pilipinas.
Makinig kang mabuti, Basilio. Sa isang hudyat ay sisiplag ang isang magsikan. Noon pa man ay ayaw ko na sumali. Mamili ka, Basilio. Kamatayan o kinabukasan? Nakakatiyak ba kayo sa inyong panalo? Hawak ko ang pamahalaan. Pati na ang mga general. Pero ano gagawin ko? Dahil hindi ako pwedeng malayo sa gitna ng labanan. Nais kong puntahan mo ang kumbento ng Santa Clara at kunin mo ang isang babaeng importante na tayo lang ang nakakakilala. Si Maria Clara? Oo. Siya lang ang dahilan kung bakit ako nagpalit. At tanging magsikan lang ang makakabukas ng kumbento. Patawad, pero patayin na siya. Ano? Sinungaling ka! Duwag ka lang! Duwag! Totoo ito, nagkasakit siya at namatay. Namatay siya nang hindi naman nang alam na ako'y buhay pa. Kaawang lalaki. Kinabukasan, nagkaroon ng gulo sa paaralan. Nangyari, Tadeo, ano na? Kagabi, ay natuklasan ng mga paskin na masama ang sinasabi. At masaya ka? Siyempre naman, wala kayang klase. Juanito, ano ba talaga nangyari? Malay ko ba? Isagani. Ano, sino may pakanan nito? Wala akong... Makapunta na lang kay Makaraig para makausap. Dumating si Makaraig, Kabo at 2 kawal. Biglang hinuli si Basilio at sa sasakyan sila nag-usap. Makaraig, gusto ko sana makausap. Yun lang? Marangal na pagkatao. Maaasahan ka talaga, Basilio. Akala ko ay katulad ka ng iba. Nadakip ang mga estudyante at kasali na rito si Basilio. Sinabi ito ni Patri Irene kaya't sumama ang loob ni Kapitan Tiago. Dahil dun ay namatay siya at naging magarbo ang libing ni Kapitan Tiago. Lumaganap ang balita at umabot rin ito kay Huli. Pumayag ka na, Huli. Walang gagawin masama sa isipan ni Tamora pag nandito ako. Pero hindi tayo makakatiyak. Hindi siya nakontento sa aking pasasalamat nung ipinagtanggol niya si Ingkong. Maniwala ka sa akin. Hahayaan mo na lang basi-basili sa kulungan. Sige na, magtungo na tayo sa kumbento. Kung ayaw mong pumasok, umalis na lang tayo. Hindi na nalaman kung ano ang nangyari sa loob. Tahimik noon nang nahulog ang isang katawan mula sa itaas at ang paglabas ng parang nababaliw na babae. Marami ang naidulot ng mga paskin. Marami rin ang hindi nakapasa. Kumalat rin sa bayan ang pagpapakasal ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Si Juanito lang aking papakasalan. Ayoko na kay Isagani. Iba ang kanyang pangarap. Gusto kong maglakbay at tumira sa syudad. Juanito, papakasalan na kita. Talaga? Salamat. Matutuwa si Ama. Pupunta si Simon at si Kapitan Hiningan. Basilio, baka mo? Palayain mo na po siya. Hindi pwede. Isa itong leksyon sa mga taong katulad niya. Pero walang kasalanan ang binata. Walang pero-pero. Ipapatay ang lalaking yan. Kung sa gayon, magbibitaw na ako sa aking katungkulan. Umalis ang kawani. Isang lalaking binubugbog ang nagsumbong kay Basilio tungkol sa nangyari. At nung nakalaya ay pinuntahan si Simon na siyang tumulong sa kanya. Oh, Basilio! Pinarusahan ako ng Diyos. Panahon na sumama sa iyo. Nasa panig mo ang katarungan dahil kasama mo ako. Nilayuan ako ng marami dahil sa panlalamig ko nitong huli. At ngayon? Tingnan mo ito. Isang lampara. Ano? Tingnan mo ang loob nito. Meron itong nitroglycerina. Sa ikasyam ng gabi ay may magaganap na pesta. At sa isang hudyat ay tiyak na puputok ang lampara. Maririnig ng mga tulisan ni Talis ang pagputok sa Santa Mesa. Dalhin nyo ang mga sasanib sa tindahan ni Kuruga. At kung ayaw ay patayin, Pilipino man at Kastila. At sa ganap na ikasampu ay hintayin nyo ako sa San Sebastian. Kinuha ni Basilio ang revolver at umalis. Habang naglalakad ay marami siyang naiisip. Hindi ko pala ito napakita kay Grossi. Nakita niya na kaya ito? Teka, si Juanito at Paulita yun ah. Paano si Inong Sagani? Dito palang gaganapin ang kasal sa bahay nila Kapitan General? Nakita niya si Simon na pumasok. Sa bulwagan ng bahay ay maraming mga opisyales ang bumisita. Binabati ni Don Timoteo Pelaez ang mga bisita. Pupunta ng Kapitan General. Ito ang regalo ko sa bagong kasal. Napakaganda. Kinalulungkot ko, ngunit kailangan ko ng lumis. Pero,
Nanaig ang kabaitan ni Basilio. Huwag kang papasok. Anong nangyayari dito? Wala pa Ginoong Simon. Eskolta, dali! Umalis na siya. Kailangan ko umalis. Isagani? Nandito lamang ako para masaksiyan na aking paggabi ko. Umalis na tayo dito, Isagani. Bakit? Gusto mo mamatay? Lubos hindi mo maintindihan na aking sinasabi. Nakita mo yung lampara na yun? Puputok yun. Samantala, isang liham ang nagpalipat-lipat. Gusto mo Ibarra? Sino siya? Siya nga, ito nga ang kanyang lagda. Tingnan natin itong isipin. Isa lamang itong biro. Mamamatay na pagtaas ng mitsa. Isang mabilis na anino ang kumuha ng lampara at tumalon sa may ilog. Nang gabing iyon ay hindi narinig ang isang putok. Si Matanlawin o Kabesang Tales ay kinakatakutan. Sa Luzon pero ang ibang mga tulisan ay nahuli at pinahirapan. Sino ang nagutos sa iyo? Simon! Simon? Totoo ba ang iyong sinasabi? Oo po. Sa kabilang dako, si Carolino Otano at ilang kasamahan ay pinapatay ang mga alipin para wala ng trabaho. Isang lalaki ang lumabas sa likod ng bato at namukaan niya ito. Pero binaril niya. Isa pang lalaki ang lumabas at binaril din niya at nahulog. Nakilala niya na ito pala ang kanyang ingkong na sabay turo sa lalaking nahulog na siyang si Tales. Nakatanggap si Padre Florentino ng isang telegrama. Natakot si Don Tiburcio de Espadana na siya ang tinutukoy na huhuliin, kaya't nagmamadaling umalis. Nahulaan ni Padre Florentino na si Simon ang tinutukoy sapagkat dumating itong duguan. Yung nangyari sa'yo, Ginoong Simon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Walang anuman, pero ano nga bang nangyari sa'yo? Isang kasalanan sapagkat tiyak ng aking kamatayan dahil uminom ako ng masa. At may pagtatapat ako sa'yo. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra. Diyos ko! Sana mapatawad ako ng Panginoon. Mapapatawad ka ng Panginoon. Marahil ay hindi lang nagustuhan ng Panginoon ang iyong ginawa. Bakit ako lang nagdurusa? Huwag kang magalit sa Diyos. Gusto ko sanang nangumpisal. Nangumpisal si Simon, at sa huling sandali ay ipinikit ang mga mata at hindi na idinilat kailanman. Kinuha niya ang mga kayamanan ni Simon at tumungo sa dagat. Itinapon niya ito. Kaawaan sana ang iyong kaluluwa. Kung kailangan ka ng sinunod sa mabuti, ay sana iluwa ka ng karapatan. Subalit kung nasa masamang paraan, ay sana manatili ka na lang sa iyong harap. Natin itong isipin, isa lamang itong biro. Mamamatay na pagkataas ng Siya nga pala. Pabor ba si Padre Florentina? Ay, Florentina! 1, 2, 3, go. O Makaray, ano ang nangyayari sa nilalakad natin? Sumang-ayon ang lubon sa panukala. O Makaray, ano ang nangyayari sa nilalakad natin? Go! Ito ang ligaro ko sa bagong kasal. Ligaro! Ito natin itong isipin, isa lamang itong biro. Mamatay na pagkataas ng mitsa.